Tumingala sa langit si Soledad. Maaga pa, ngunit nagdidilim na ang kalangitan. Isang pagbabadya ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ilang saglit pa at unti-unting pumatak ang ulan. Kasabay ng pagpatak ng mga luha ni Soledad, isinara niya ang bintana at kortina. Naupo sa rocking chair. Kinuha ang larawan ng asawang sundalo at mahigpit iyong niyakap. Miss na niya ito. Ilang taon na silang hindi nagkikita, ngunit ang pag-asa sa puso niya ay hindi nawawala. Hindi siya bibitaw kailanman sa pag-asang muli silang magkikita. Babalik si Chidoro at magsasama sila gaya ng dati. Sa gitna ng pagmumuni-muni niya ay bigla siya nakarinig ng lagabog mula sa kung saang parte ng bahay. Napabalikwas siya ng upo. Binalik niya sa patungan ang photo frame ng asawa. Tumayo siya at nakiramdam kung maulit ang lagabog. Tinignan niya sa kusina, sinilip sa silid, ngunit wala siya nakitang bakas ng anumang pinagmulan ng tila mabigat na gamit na bumagsak. Gabi, nagluluto siya ng pagkain para sa 2 tao. Palagi niya yung ginagawa kahit mag-isa na lang siyang naninirahan sa mansyon. Matapos magluto ay naghain na siya, naupo at tumingala sa mataas na hagdanan. Sinariwa sa isip ang asawang bumababa sa hagdan para dumulog sa kainan. Ngunit tulad ng maraming gabing nagdaan, walang bumaba sa hagdan. Wala ang mga ngiting nagpapangiti rin sa kanya. Walang Chidoro na nagsasabi ng "Good morning, sweetheart." Napahinga na lang ng malalim sa Soledad at napayuko sa pagkain. Sa loob ng silid, habang sinusuklay niya ang mahabang buhok, may nakita siyang iba sa salamin. Refleksyon ng isang tila babaeng nakasuot ng mahabang bestidang itim at itim din ang belo. Ngunit hindi siya natakot. Ipinikit niya ang mga mata at sinabing sa pagdilat niya ay ayaw na niya siyang makita. Pagbukas nga ng mga mata niya ay wala na ang multo. Napailing-iling na lang siya. Lingit sa kanya, pinag-uusapan siya ng mga multo sa mansyon habang nakaupo siya sa teres at nakatanaw sa malayo. Anang dalaga multo na nakasuot ng kimono at saya. Ilang beses na nilang pinagparamdaman at pinagpakitaan si Soledad, ngunit hindi sila pinapansin. Hindi pa rin talaga iniwan ang mansyon. Singit naman ang batang lalaking namumutla ang balat. Dinalaw na rin daw niya sa panaginip at nabunggo pa nga niya ng isang araw sa pagtakbo niya, pero hindi pa rin natinag. Anang matandang babaeng nakaitim, isa lang daw ang dahilan. Ang puso at isip ni Soledad ay nakakulong sa alaala ng kanyang asawa na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin niya ang pagbabalik. Nakakahanga raw ang pag-ibig ng babae. Talagang pinanindigan niya ang pangako sa sundalo na hihintayin niya ang pagbabalik nito. Gaano man katagal at kahit na anong mangyari ay mananatili siya sa mansyon. Kahit paguluhin siya ng mga multuron. Ang ginagawa ni Soledad kapag nakakaramdam siya ng takot ay nagtitirik siya ng kandila sa altar at nagdarasal. Ipinagdarasal niya ang mga kaluluwa nila. Tapos nun ay pansamantalang maglalaho ang magkakamag-anak ng multo sa paligid niya. Ang mansyon ay minana ni Chidoro sa lola niyang namayapa. Iyon ang matandang babaeng nakaitim. Ang dalaga naman na nakasuot ng kimono at saya ay ang unang miyembro ng pamilya nila na tumira sa mansyon. Samantalang ang batang lalaking multo ay ang kuya ni Chidoro na namatay doon nung maliit pa. Sa kanilang pamilya, silang 3 na lang ang hindi pa nakakatawid sa liwanag sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, kaya nananatili pa rin ang mga kaluluwa nila sa mansyon. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Nung una ay tutol sila kay Soledad. Dahil laking Maynila ito, inakala nilang pera lang ang habol kay Chidoro at gusto ring maangkin ang mansyon. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay napatunayan nila kung gaano kalalim ang pag-ibig nito sa kanilang kaanak. Kung tutuusin, ay may pagkakataon na siya na ibenta ang mansyon dahil nasa kanya na ang titulo matapos nilang maikasal ang sundalo, o kaya ay maaari na rin siya mag-asawa ulit dahil ilang taon na ngang hindi bumabalik ang asawa niya. Subalit mas pinili niya mag-isa at maghintay sa pagbabalik ng asawang sundalo na ipinalagay na namang kasamang namatay na sa gyera kahit hindi pa natatagpuan ang bangkay nito. Naniniwala si Soledad na babalik si Chidoro dahil naniniwala siya sa kanilang pag-ibig. Isang payapang gabi,
Naalimpungatan si Soledad sa dampi ng kamay sa pisngi niya. Pagmulat niya, si Teodoro ang kanyang pinakamamahal na asawa. Buong pananabik niya itong niyakap, mahigpit, puno ng pagmamahal. Tinanong niya kung bakit ngayon lang ito nagbalik. Anang lalaki, dahil ngayon lang ang tamang pagkakataon. Sapat na raw ang ipinaghintay niya para sa muli nilang pagkikita at pagsasama. Kwento ng sundalo. Malagim ang pinagdaanan niyang giyera, ngunit tulad ni Soledad ay hindi siya bumitaw sa pangako sa muli nilang pagkikita. Naghintay siya ng tamang panahon, ng tamang oras para makauwi sa mansyon. Pinahid niya ang luwang sumungaw sa mga mata ng babae, hinagan ito sa noo at sinabing hindi na sila magkakahiwalay kailanman. Kinuha niya ang kamay ng asawa at inalalayan ito hanggang sa paglabas ng silid. Ang tatlong multo sa mansyon ay manghang-mangha, hindi makapaniwala na nakabalik pa si Teodoro. Nakasunod sila sa dalawa. Tinanong ni Soledad ang asawa kung saan sila pupunta. Ani Teodoro, basta sumama na lang siya. Maglalakad sila hanggang sa marating nila ang bago nilang tahanan. Nagkatinginan ang tatlong multo. Tanong ng batang lalaking multo, talaga raw bang iiwan ng dalawa ang mansyon para sa bago nilang tahanan? At saan naman kaya yon? Sagot ng matandang babaeng nakaitim, malamang daw ay sa isang paraiso. Napabuntong hininga ang dalagang multo at sinabing mabuti pa sila, nakaalis na sa mansyon at mararating na ang paraiso. Tinanaw nila ang mag-asawang papalayo na unti-unting nilalamon ng makapal na hamog sa labas hanggang sa tuluyan ng hindi maabot ang tanaw nila. Iisa lang ang nasa isip nila, mamimiss nila ang presensya ni Soledad. Lingid kay Soledad, ang katawang lupa niya ay naiwan sa kama, payapang nakahimlay, at dahil wala na siyang kamag-anak at malayo sa mga kabahayan ang mansyon, mananatili siyang nakahiga ron hanggat walang nakakatuklas ng kanyang bangkay.